skill para matanggal mo yung crowd control. Pero, even then, ang dami kasing tatalon sa mukha mo. You also have to worry about the backsha, and especially the lapu-lapu. Yeah. Kasi lapu-lapu, kapag hindi mo pinansin, napakasakit din yan. Baka nga makita natin si Luke dito mag-full damage lapu-lapu. Sobrang taas ng advantage para sa akin dito ng side ng Blacklist International sa draft. Okay. Pinastery na lang ng Ruby eh. Oo. Anyway, watch out for the Smart Power prediction with the hashtag SmartPowersMPL. One line commander who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Kaya tandaan, keep an eye out on the poll. Grabe, sobrang jump pack nating venue. Jump pack na rin sa Land of Dawn. Napakadaming aabangan ngayong araw. Tayo na yung magsisimula para sa ating game number 1 para sa ating unang laban, Blacklist International versus Geek Fam. Parehas team fight comp eh, kung iisipin mo eh. Pero classic Blacklist International na may magpa-frontline. Double investment. You have the 1-1 and you have the Novaria. So, kailangan mag-ingat ni Marky with the pokes. Yeah. Ayaw mo mangyari yan, lalo na kapag ikaw ang Claude, kasi kahit papano, hindi lalaban yung Blacklist dito ng hindi full-on ubi eh. Yeah. Automatic na to eh. Pag nagkaroon ng second item to si Oheb, gera na. Tsaka kaya mapapansin mo ngayon na si Maaboy, talagang sinusone out niya si Yue kasi alam niya na kailangan lagi siyang aangat pagdating doon sa level para makapag-zone siya ng mga players kasi pag hindi niya nagawa, may hirapan ang Blacklist. To be fair, lamang talaga Geek Fam dito pagdating sa early games, especially with the front line of the Ruby, and mahirap din kasi labanan yung Ruby Valentina. Very sustainable itong dalawang heroes ito. Very tanky din si Ruby sa early game. Ang kailangan isipin dito ng Geek Fam is yung kanilang Claude, no? Again, nabanggit ni Manjin kanina, di pwede magpa-poke si Marky kasi lamang din talaga by nature ang 1-1. Pero again, it's a skill-based matchup. Pero what Geek Fam has to think about is kung paano nila sasagutin din yung 1-1. Kasi at some point, you have to address this. Yeah. Kapag kasi nag-group up na yung Blacklist International, di mo pwedeng sabihin mag-split lang yung Claude. Kasi kapag nag-group up yung Blacklist, objective yung mga yan. Tsaka sayang yung pinaka-innate na kailangan gawin talaga ng Claude, which is yung biglang panggulat, pangpulas, rather na play. So tingnan natin kung paano gagawin dito ng Geek Fam dahil medyo nagkakapaan lang muna sila sa ating laban and sabay lang na nag-level 4 yung dalawang junglers natin. So the typical na parang turtle pa lang ay nagsasayawan na agad yung makikita natin para sa Geek Fam and Blacklist. Sa ganitong classic laruan kasi sa first 2 minutes ng laro, nasa utak ko na pwede umabot ng late game eh. Late gamers na eh, yung ganitong galawan eh. Kahit na 2 minutes pa lang, sobrang safe eh. Ito yung ito yung sinasabi actually ng Geek Fam, no, ng yung kanilang gold laner. Very experienced talaga pagdating sa mga matchups, pero Oheb! Tama yan. Oh my God! The Blazing Duet! The Blazing Duet damage na akala ng lahat kayang saluin. Because of the update, because of the update, may damage siya sa hero yan, man. And ang ganda nung ginawa, look! And Takes plus out look. Edward! Alright. So I was mistaken. Mali ako kanina. Akala ko sinabi ko late game, pero mukhang laging may laban na nangyayari. Hindi tumitigil ang Geek Fam. They're trying to get the orange. Orange bomb. Sino makakanakaw nito? Okay, lalaban yata pero hindi. Nanakaw! Oh! Nanakaw! Oo nga, nakakuha dito yung orange buff. Ngayon ang dami nangyari both top lane or gold lane and even XP lane. Paano ngayon ang magiging sitwasyon for Blacklist? Well, this is gonna be hard for them kasi alam natin ang 1-1 medyo hindi pwedeng ma-behind sa early game kasi kailangan makarecover siya muna. And with the pressure coming out from the XP lane, lamang pa sa matchup, si Luke dito versus the Arlott. The Lapu-Lapu is a much stronger hero than the Arlott and the XP lane. And ngayon, nagagamit ng Geek Fam yung kanilang heroes to dominate the side lanes. And that leaves Nile open to take objectives. Kaya naman nakita natin nakanakaw siya kanina ng resource away from Sensui. And the nature of the lineup of Geek Fam, naturally nasusnowball ito. Lalo pat, ang kailangan tinitin ng Blacklist International dito, kakapanalo lang ni Marky nung kanyang laning stage. Kailangan bumisita sila dito sa top lane. Mabigyan lang ng kahit isang wave lang kasi 300 lang naman yung kalamangan ni Marky. Then again, kailangan na maging careful ni Oheb. And also the bottom lane, hindi ko rin in-expect na outplay ni Luke si Agent Zero. Parang gamit na gamit yung mga passive ng mga heroes. Pero mapapansin natin for Geek Fam, talagang kinakapitalis lang lang. Marky! Oh my God. Oh, buhay pa rin. Alright, Renny J with the save. Oheb tumatakbo ngayon, pero nandun si Nayo, pamig na ultimate. At yun yung hila ni Malosky, lalaban na nila down. Si Filipino Sniper as a Marky and company. Pinaparusahan ng 1-1 at home. Talagang binibigyan itong gold lane. Alam nila magiging pinaka-threat ng 1-1 pagdating sa late game. Dahil dyan, lalamang din si Marky pagdating doon sa may gold and Blacklist International. Parang muna sila. Kailangan nilang kumalma. This is the veteran experience na binabanggit ko kanina. Si Marky, dalawang beses na niyang ginawa ngayon. Nung una hindi tayo sure, pero ngayon sure na tayo, kabisado niya itong Claude versus 1-1 matchup. Every time
papalagan niya si Owen, may nakaiwang BMI sa likod and hindi siya may istakan. Finurse niya kanina yung Inspire, by the way, and ang nangyari is hindi kasi siya napalagan na maayos ni Oheb and na-clear niya yung first wave to reach level 4, kaya naman umabot yung Blazing Duet, kaya niya napatay yung 1-1. Ilalaban nila ngayon, level 6 si Oheb. Para sa akin naman talaga yan, yung gagawin lang yan, isa-stack lang na isa-stack ang 5, may make sure niyang 5 shot, at sasabayan niya ng Blazing Duet. Tapos, nasa spam mo na kasi yung second skill because of the emblem. Kaya, ang hirap na ulihin. Kaya favorite kay Claude eh. Pero parang, sige na nga, favorite mo yung Claude, pero hindi mo masyado nagagamit yung Claude. Yun na yun. Oo. But anyway, makikita natin ngayon na mataas na nga ang goal para doon kay Marky. Pero mararamdaman natin from time to time yung mga damages naman na pwedeng ibigay ni Yue. So mamaya pwede mag-activate dito yung mga heroes from Blacklist International. Yeah. Kaya siguro hindi din pinapahinga no, ng Geek Fam yung mga ibang lanes. Yeah, kasi ngayon ang gagawin lang ng Geek Fam is nakafocus talaga sila sa gold lane kasi medyo useless na yung kanilang XP lane. I mean, useless pagdating sa match kasi hindi na gusto makipag 1v1 action ni Luke versus Edward. Kasi ang kailangan nila gawin dito is i-clear side lanes, magpakita para sa objective, or pressure nila yung gold lane, which is happening right now kasi talagang alam nila, lamang na sila pagdating sa early to mid game. They're trying to push it out. Ayun na yung Astral Echo coming out from UM. Pero ang mahuhuli na naman ay si Oheb. That is a great catch coming out from Geek Fam. 3K ang gold lead. At makakasira pa nga ng Torres si Marky habang nangyayari yun. Again, Geek Fam now at 3K gold lead nga. Gaya na sinabi din naman Jean. At pwede na yata silang magsunduan. Okay na ako. Hirap, Okay. ang hirap sa kanyan kapag 1v1 sa Claude. Nakasprint. So kahit mag-first kill dito si Oheb, wala siyang no choice. Kailangan yung Blacklist International mag-change up na. Ito yung ito yung problem mo pagdating sa 1-1 Claude matchup. Usually laning stage lamang talaga yung 1-1 dyan. Pero kapag naka-pull away si Marky dito, medyo wala nang pakialam yung Claude. So Wala. nararamdaman ng 1-1, bahala ka dyan, mag-double wave ako. And dahil nga naipanalo niya yung laning stage, now Geek Fam, they don't have to worry about Marky anymore. So ngayon titignan na lang nila, ano mga pwede natin gawin sa mapa? It's the objectives. So Blacklist International, magkakaroon sila ng problema kasi there's two things that you have to worry about. Number 1, objective. And number 2, yung jungle control na pwedeng ilabas ni Nile. Kanina pa siya nasa jungle actually ng Blacklist International. And kung makikita natin, lamang siya ng level versus Sensui. And that's gonna be crucial kasi super important nitong third turtle and of course first lord. Kaya dahil dyan makikita natin for Blacklist International, mukhang hindi na rin nila ipipilit nga yung turtle because of the level difference. Pero wala silang trade and Geek Fam will secure all turtles para sa ating laban. Meron pang Blade Armor na bibili dito si Nile. Best item you can pick up right now kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Blacklist International, yung kanilang mga cores, all physical damage. Super ready ang Geek Fam para sa laban na to. At si Sensui ang kanilang binigyan. Balorski with the last hit. The Lord is in around 100 seconds. 5-0 for the Geeks. Okay, so Blacklist International, kailangan nila ditong tiis pogi, yung sinasabi natin tiis pogi play. Pero paano natin ihimay yung tiis pogi play? Kailangan ba nilang pumugak gaming? Mag-force ba sila ng play? I mean, yung team spoken nila dito is literal, hintay mo magkamali yung Geek Fam kasi Oh. by the virtue of their lineup, mag-scale up lang yung Geek Fam dito. You would say na merong namang late game damage yung Blacklist International, pero wala kasing initiator sa lineup nila. Even yung Fred Ray, nararamdaman niya, hirap na hirap siyang gumalaw versus Geek Fam because of the damage output na manggagaling mula kay Marky and yung control na binibigay ni Baloyski. Oh, ito din yung control naman ng buong Geek Fam doon sa mapa dahil makakasira din sila ng Torres sa may taas. Swap na yung ginawa. Swap, Taas na ng oo. kalabangan nito. 5K na. Tama si Midnight, hintay na lang to. Stay lane. Para side ng Blacklist. Ang hirap din mag-stack nito. The fact na nakuha ng Geek Fam yung early game advantage. Minimension ko kasi kanina, slow pace pero nang bigla yung Geek Fam kaya nilang lumaban at nag-play around sila doon sa gold lead na meron si Marky. Mga mate? Ngayon nilalaban nila to. Bumabang-bang lang si Marky sa 5 BMI. Blazing to win. Uy, lilipad! Sensui ngayon, 25 seconds down, nakapaglipad. Pero yung damage out ng medyo 10 pins. Pasok pa si Luke with a flicker in sa may kinakaldagan. Geek Fam owning Blacklist International sa first 8 minutes sa laro. Tatlo naman tayo para sa side ng Blacklist International. Dumoble ngayon ang kalamangan ng Geek Fam. I would say this is just perfect draft execution with Geek Fam. Alam nila, lamang sila sa XP na ipanalo ni Marky yung gold lane. And by virtue, pwede mong kontrolin yung mid-game. And looking at the way Geek Fam plays, wala na silang pake kung pwedeng lumipad yung 1-1. Mina-micro na lang nila. Naniniwala sila sa mga capabilities ng kanilang hero. And of course, capability ng mga daliri. And now you're seeing the results. Geek Fam,
full control over Blacklist International. The one problem that Blacklist has right now is again, walang playmaker sa side nila. Oo nga, parang inaantay nila dito pag merong mahihiwalay. Kaso magkakasama nga pala yung Geek Fam lagi. Kaya nakita natin kanina yung crossbow down. Medyo wala pang damage. By the way, 8-0 for this almost 9 minutes and 30 seconds minute game time. Meron pang Lord dito ang Geek Fam. Again, parang sinasabi natin for Geek Fam, talagang inaral nila kung paano yung rotation ng Blacklist. Nilaban nila to sa damage output na early game din. They also have the Valentina na pwedeng mag-knockout ng mga specific skill. The Heart Guard, for example, is best for the Claude. So nakita natin, pinik nila agad yun nung nakita nila yung Angela So sabi, okay, kunin natin at makakapag pre-roam around si Marky. Ang hirap patay niyan. Quantum Charge. You also have the Sprint. Sobrang owning ang ginagawa ni Marky ngayon sa laban nito. Pero ang ganda lang sinabi kanina ni Midnight, ang inaantay ng Blacklist International is magkamali ang Geek Fam. Isa yun sa mga strength nila eh. Pwede din silang gumawa ng bait play para mag-switch na, okay, nagkamali Geek Fam, it's time to shine. To be fair, sobrang sanay na sanay ang Blacklist International dito. Laging talaga nagmimilagro. Parang may magician sa side nila. Nararamdaman na natin yung damage output ni Novaria. But they have to like win at least 2 good team fights versus Geek Fam. And ang problema nila, lumalabas na yung pang-mitigate ng damage output dito kay 1-1. At some point, baka nga makita pa natin yung mga Winter Truncheons, yung mga Immortality. So even if sabihin natin mag-scale up yung Blacklist International, kumakate yung damage output ni Novaria, you have to think about how does Blacklist fight into the objectives of Geek Fam. Kasi yes, meron sila Lord Dance Mastery, pero Geek Fam, they've had 2 days to study kung paano ito ginagawa ng Blacklist. And I feel like it is gonna become a problem for Blacklist kasi ang lakas ng turn rate ng Geek Fam. Baka nga umabot sa point na wala na silang pakialam sa Lord. Mukhang ML nga si Nile Parang na-miss niya yung stage Parang napadala sa ata yung kain niya ng tapsilog doon sa hotel Parang sila dalawa ni Kuya Baloyski ang nagbanding. Nagbanding napapaturon Maganda gising maganda kape, maganda laruan. Maganda yung kama. No deaths yet, maganda yung kama. Maganda yung gising Lahat. din. Maganda yung gising. Ngayon, Ang experience. maganda yung experience maganda yung Filipino experience The Filipino hospitality. Those Filipino hospitality. Parang Ngayon, sakto din yung Filipino hospitality doon sa mga bida nagpapabugbog sa una saktong-sakto, ganun ang Pwedeng ganun ang ginagawa. ginagawa Ganun ang ginagawa ng Blacklist International ngayon. This is 3-level gap. ito na yung gagawin nila. Tiis, Oh, wow. Pogi technique. Tiis, Blacklist technique, pero Grabe, nanakawan! Oo, talagang Ay, mamigay. gugutumin talaga dito. Sabi ni Nile, anong magle-level 13 ka? Pati yan, bawal. Akin yan. Parang hirap huminga ngayon kung ikaw yung blacklist kasi tingnan mo hindi na rin clear. Parang inaantay na lang para hindi na lalabas muna sila. Ang concept kasi nito, tama ba Midnight? Ang concept nito, hindi na mag-clear na minion wave yung Geek Fam para ma-force dito yung blacklist na lalabas sila sa base kasi kailangan nila ng XP, kailangan nilang gold. I mean, sila din naman nagpauso nito. Ito yung map freeze na tinatawag natin from Blacklist International. Basically, kinukuha mo lang yung resources sa jungle nila. Tapos hindi mo hinahaya magkaroon ng additional gold. Kasi super importante yun. Like, for example, makapag-build ng immortality, ng additional damage item. So ngayon, choke out lang ng Geek Fam yung resources na pwedeng i-farm ng Blacklist. Kaya wala rin choice yung Blacklist kundi mag-stay sa base nila. And this is really important kasi again, yung Lord Control ay nasa side ng Geek Fam. Ang pangsilip lang nila dito is Yue. Sobrang lupit ni Yue pag nanakaw nito. Pero I don't think there's like a chance at all for Blacklist to contest the very first Lord dahil napakalaki talaga ng gap na nakuha dito ng Geek Fam. Sobrang hirap, hindi pa nila nabasag yung top lane. Ayun, sana yung kukunin nilang exchange kahit papano. 10,000 in the hands of Geek Fam. At yun pa yung deal breaker. Yung Halberg. Oo nga, nakabili na nga ng Halberd dito is sa Geek Fam. And kung papansin natin talagang pinag-aralan ng Geek Fam, lalo na si Nael, kung paano niya kakounterin yung rotation ni Sun Sui. Okay, Oh, lalaban sila Baloy! ngayon. Hindi na nagagawin! Nahila si OM dito. Let's see OM ngayon kung may creep-up pala yun. Pero may nagbabato-bato ng mga dartboard. OM, makakapag-tiger face out. Habulin ba siya dito ni Aboy? OM is out though. As Geek Fam, they will not They're force not gonna it. care. They will not force it. Wala silang Hinahabol ni Nile! Hinahabol ni Nile! Hindi nila ipaparikot. Sino pipiliin ni Nile? Okay, Okay. sino pipiliin mo? Si Rene J o si OM. Pero ilalaban pa rin doon ang side ng Geek Fam sa may bandang top lane. Yung Lord ay pumasag Baloy, na. Baloy. Pero Ay! makakapag-out si Marky. Wala doon Baloyski. si Baloyski. Baloyski binabanatan kayo ni Naoem. At ayun, yung shutdown na ginawa ni Nina Sensui. Dahil medyo malayo pa si Nile. Torre ang nakuha ng Geek Fam. But Blacklist, they hold on. Midnight, paki-explain sa akin, planado ba yun ng blacklist? I mean, wala ka naman magagawa talaga kundi habulin lang din talaga yung heroes dito ng Blacklist for Geek Fam. Pero yung kill na nakuha nila kay Baloy, it's the first step. It's your right foot in front of the door.
against the possible comeback dito against Geek Pump. But you have to remember, this is still a Claude. This is still Marky. And yung late game ng Geek Pump ay napakalakas pa rin. Nakita natin yung damage output ni Aboy kanina. Ang hapdi na ng mga Dura. But the most important thing is, nakaka-micro si Oheb sa mga team fights. And possible pa rin naman yung paglipad niya with a crossbow of tanks. They just have to select the targets properly. Kasi if si Nile, yung makakatangke ng crossbow of tanks, mahirap yan. Kasi may damage reduction siya with the ultimate. Oo nga pala, pwede niya nga salubungin. Ito rin sinasabi na i-ano nila, overwhelm nila dito yung Blacklist International. Ilalaban nila. Ilalaban nila. Itutuloy nila. Braving Fighter para kay Sensui. Alam nila. Nakita nila yung pag-out ng Blacklist International. Oh, Yung presentation na baloy. meron ng Blacklist International. Susubok dito sa Agent Zero. Sino mahuhuli niya? Pero may winter traction. Si Aboy. Jabit is real. Mula kay Aboy. 1-10. Marky. Meron pa. Susubok pa. Oheb. May hard guard. Marky, para Marky, pamigilin. Marky!